For today's video nga pala mga mare, eto nga at Lunes na naman ngayon, kaya eto nakatuka na naman tayo na magbantay dito sa tindahan. Anyway, mga bandang alas 12:30 na nga pala to ng tanghali, kaya naman binihisan ko na nga itong si Samantha para makapasok na nga siya sa eskwela. Syempre, bago kami pupunta dito sa tindahan namin ay nakahanda na nga kami at nakaligo na para sa ganon hindi na nga kami uuwi sa bahay. At habang tulog pa nga dyan si Catalea mga mare, inasikaso ko na nga itong si Samantha kasi kapag nagising na yan mahihirapan akong gumalaw. 2 linggo ko na nga rin palang hindi nakutuan si Samantha mga mare, kaya ayan kamot ng kamot nga siya sa ulo niya. Nung buntis kasi ako mga mare, araw-araw ko siyang kinukutuan kasi diba kapag bagong panganak bawal pa nga tayong magkuto. Kasi isa din talaga yan sa nakakabinat, kaya gustuhin ko mangkutuan si Samantha, iniwasan ko muna talaga. Pero araw-araw ko naman siyang sinusuyuran mga mare para sa ganon hindi nga dadami yung mga kuto niya. Mahaba kasi ang buhok niya mga jay, kaya ayaw ko talaga na magkaroon siya ng kuto. Kaya nung buntis pa talaga ako mga mare, naubos talaga lahat yung mga lisa niya pati kuto kasi araw-araw ko talaga siyang kinukutuan. At kahit ati na nga pala itong ati Samsam namin mga mare, eto nga naasikaso at naalagaan ko pa rin siya ng maayos. Sobrang natuwa din ako sa batang ito kasi hindi ko talaga nakikita sa kanya na nagsiselos nga siya dito sa kanyang maliit na kapatid. Bagkos sobrang mahal na mahal niya ang kanyang kapatid mga mare at sobrang bait talaga niyang ate. Kaya naman sobrang swerte nga nitong si Catalea namin kasi may 2 na siyang ate tapos may nag-iisa din siyang kuya. Eto nga mga mare, nung malapit ko na nga rin palang matapos asikasuhin si Samantha, ayan nagising na nga pala itong batang maliit. Buti na nga lang talaga sa mga oras na yan, andito pa yung papa niya at hindi pa namasada kaya meron ngang magkarga sa kanya. Pagkatapos ngayong hapon naman mga mare, ito yung ulam na naisipan kong lutuin. Bali nagisa nga lang pala ako dyan ng bawang, sibuyas at saka itong atsal mga mare. Syempre ang tayo jay, kaya kailangan ko talaga tuwing nagluluto ako ay may sabaw, ganon. Bumili kasi ako sa halagang 100 pesos na karning baboy mga mare, tapos haluan ko nga siya ng pansit pero gagawin ko siyang sinabaw. Gusto ko nga sana dito yung malang pansit mga mare, kaya lang merong nagdidi sa atin kaya kailangan talaga natin magluto ng ulam na may sabaw. Nako, kapag breastfeeding ka talaga mga mare, mas nakakagana talaga kumain kapag yung ulam mo laging may sabaw, ganon. Ayan nga mga mare, hinalo-halo ko lang yung karne kasama na nga rin pala yung mga lamas dyan. Pagkatapos ay naglagay na nga rin pala ako dyan ng maraming tubig. Ito. At syempre, nung lumambot na nga pala yung karne dyan, eto, nilagay ko na nga rin pala itong pansit mga mare. Parang looming nga itong ginawa ko mga mare, kulang na lang talaga dito ay maglagay nga ako ng itlog. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng repolyo para sa ganun meron namang gulay itong pansit natin. Tapos, naglagay na nga rin pala ako dyan ng sibuyas dahunan para mabango nga itong niluluto nating ulam. Syempre, hindi kumpleto kapag hindi tayo maglalagay ng pampalasa dyan, kaya naglagay ako dyan ng magic sarap tapos asin, ganon. Nako, pasensya na talaga kayo sa voice over ng Maring Alma ninyo ngayon kasi gabi na talaga at hininaan ko na lang talaga yung boses ko para makapag-upload nga ako ngayong araw. Sanay na rin talaga kasi mag-vlog ang Marinyo kaya hindi na siya sanay kapag walang upload sa isang araw. O siya mga may, at tapusin na natin ang vlog na ito kasi sobrang gabi na at maghahating gabi na. Kaya ito na yung pansit natin, luto na. Diba parang pansit lumi nga pala yung kinalabasan mga mare, pero okay na yan, ulam pa rin yan.